good morning Philippines, good morning world, magandang hapon, magandang gabi. Happy New Year again, this is January 2. May mga nagtatanong po ng update sa aking pinapagawang bahay. So, gusto kong ipakita sa inyo itong mga some updates na nagawa na. So, please go with me. So, ito po yung bathroom na hindi pa siya 100% nagawa, pero pwede ko na siyang gamitin. The reason na sabi kong hindi pa 100% nagawa, ayan, nakalagay na yung mga bidet, yung mga toilet bowl, nakalagay na ang ating ventilator, nakalagay na po ang ating water heater. Nagtataka ka bakit sa Pilipinas kinakailangan ng water heater? Yes po, dito sa amin malamig ang tubig, nanggagaling ng bundok. So, kuminsan, pag like say for early morning ka maligo, is you really need a little bit of warmth ang tubig. At ang very safe ang ginawa po ng aking mga contractor is that, tignan nyo po yan, ang water heater is, naglagay din po sila ng sarili niyang, ang tawag dito, breaker. So, bago mo i-switch yan, switch mo muna yung breaker, and then you turn it off. Kasi po ganyan, hindi po gaya sa US na merong tanke for hot water. Ito po talaga is, i-heat niya yung water as it goes down the shower head. So, natagalan po yung paggawa dito because, again, like I said, yung mga naunang nanood ng aking vlog is because hindi po ang wall po ay hindi eskwalado. So, ayaw gawin ng contractor ko na basta-basta lang ang paglagay ng tiles. Talagang ineskwala po niya, talaga pong nilevel niya. Ayan. So, dahil hindi pa ako nakakabili ng gustong gawin ng asawa ko kasi is wall-to-wall mirror para sa shower area ng banyo, is ang ginawa po ng aking contractor is gumawa po siya ng step down. So, mas mababa itong shower area. Kaya, habang ginagamit ko po, temporarily, I use a shower curtain in which, dahil sa ginawa niyang step down po doon, hindi po siya nababasa. Hindi lumalabas yung tubig habang you're doing shower. So, yun po. Kumbaga, ang gagawin na lang dito, may mga part na hindi pa nalalagyan ng, what do you call this? Grout. So, may mga part na hindi pa nag-grout. But, aside from that, ayan po, nilagyan na siya ng ceiling. PVC po din yan na kesame. Kumbaga, at itong wire na to ng what do you call this, ng mirror, ayaw po kasi ng asawa ko na merong naka-lay-lay na mga wires dyan. So, aayusin po yan para diretso siya dun sa saksakan na hindi nakalutang ang mga wires. So, maganda po talaga na yung contractor mo is they really think of safety din ng mga tumitira. Kaya sabi ko, paglagay niya ng sariling breaker nung water heater. So, ito po, yan, okay naman na siya. Again, like I said, pwede ko nang gamitin. Ginagamit ko na since Christmas. Ito na lang gagawin pa to. Kumbaga, silik yung ayan, from the original wall, ito, aayusin niya na lang po yan. So, ito na lang po ang kulang dito sa bathroom na natagalan talaga siyang gumawa because of the many corrections that he had to do. And he has to do it slow, patutuyuin niya ng konti yung semento, yung tile adhesive para kumapit po yung tiles. So, ayan po. Okay, yan. Now, pumunta naman tayo dito sa bedroom ko. Ayan, na-painted na po ito. Pintura na. Parang hindi na natatanggal yung mga tape. Pero pinturado na po siya. Ang nilagay ko dito, pinalitan ko po to. Nakikita nyo yung mga, parang may mga bukol-bukol na yan. Hindi po siya kahit anong gawin nila unless na electric na pangliha. Pero magtatagal po. Kaya ang ginawa na lang namin is, kwarto lang naman,
So, pinalitan ko yung pintura niya. Ito po ang, ito as suggestion lang naman po. Hindi naman po advice. Mahirap mag-advise po. Ah, ginamit ko flat na pintura for cement is yung flat o sa atin sa America we call it matte. Hindi po yung gloss or semi-gloss kasi yung una kong nilagay na semi-gloss, masyado pong kita ang mga imperfections na hindi nila kayang i-correct because of the pagpalitada ng mga naunang worker is hindi po siya pino, hindi siya maganda. They did the best they can. Kaya matagal po silang nagliha dito, matagal silang nagpati because of the imperfections. Sabi ko nga, that was done before. So, temporarily, nandito yung bed, but it should be against the wall. At kapag magkaroon ng pera, gusto naming i-clad, lagyan ng cladding ang headboard. At itong mga open na mga cabinet na to, this is going to be here, dito sa aking walk-in closet, na right now, ginagamitan pa lang namin ng, mga gamit, na yung mga mamahaling gamit ng mga nagwo-work dito. So, ito po. Ito yung original na color ko sana dito sa room. Sa light po, nakikita ko sa camera, parang masyado siyang bright, pero in real life po, like hindi po, like more na dull ang kulay na nakikita nyo. At hindi siya yellow, more of like orange, more like na between orange and peach. So, yan, i-correct pa nila yan at i-repaint nila ulit ito. Kaya, ayan, mas maraming imperfections. Semi-gloss po to. Para bang, mukha ng bako-bako ang mukha. Kapag semi-gloss or gloss ang gamitin nyo na pagpintura sa wall, pag simento, lalo na pag hindi perfect ang, you see that? Oh, yung mga yan, see? Yan. Kaya, sabi ko naman kasi sa kanila, dahil huwag nilang masyadong i-perfecto, dahil masasayang lang yung oras nila, nagagawin din lang naman itong walk-in closet. Mako-cover din lang naman yan ng mga cabinet. Kaya you don't need to perfect this room, sabi ko po. So yan ang ating update. Kumaga, ito. At yung mga ibang rooms, let's go to other room. Ito. Itong isang maliit na kwarto, it took them 2 days po na iliha, ipati, i-primer, at ready for painting na po ito. Yan, ready for painting na, napati na siya at saka naliha. Ganon din dito sa living room, nagpati at nagliha na sila dito. Again, like I said, because of the imperfections, is medyo natagalan sila. But the good thing is, hindi sila humihingi ng additional na mga bayad po. So ito, ready for painting na rin po yan. Ang isang natapos na nila ding i-paint is itong other room. This was requested by my son with special needs na ganitong kulay ang gusto niya. So, hindi siya yellow, hindi rin siya yellow-green. It's in between. I don't know how you call it. So, yun. Ang gagawin na lang ko dito, ang kulang na lang dito, is lalagyan na lang ng baseboard. Aside from that, tapos na yun, yung electric, na yun for aircon. Pero aside from that, tapos na po yung maliit na kwarto na to. So talagang maliit lang siya na kwarto. Ito. Ha? Adansa. Liquid, tawag, queen size or full size ba to? I don't know. Parang full size or queen size. Ito yung magiging So maglagay ka lang dyan ng maliit na cabinet para maluwag. TV na dyan siguro na nakahang. And this room is okay. Ayan. Ito po ang update natin ngayon. Dito, dito sa bandang ito, medyo nagpati na sila. At dito na lang sa bandang kitchen at dito sa dining room area, gagawa pa sila dito ng island bar. They will start this week. Marami kasing mga araw na nasira. Hindi naman, kaya lang kasi because of the Christmas holidays and now New Year, syempre para makasama naman nilang kanilang pamilya.
But aside from that, okay, I really like the ceiling. Alam ko maraming nagsabi ng pangit ng design. Actually, nagbigay sila ng design as free. Free po. Samantalang ang gusto ko lang talaga yung plain lang, nalalagyan lang ng kesame. But they made this design na nakadagdag po ng kanilang araw, nakadagdag ng kanilang oras. At talagang kahit wala po ito sa usapan namin is binigay nila. Ayun po yung sinasabi ko, mabuti ka sa tao. May mga mabuti rin na babalik sa'yo. May mga masama, pero naniniwala pa rin ako sa kabutihan ng tao. At thank God, naging blessed ako sa mga bagong kontraktor na to, na sila rin kasi ang nag-work sa bahay ng kapatid ko. And actually, kapatid ko ang nag-recommend sa kanila na they're so nice. Ayan po. So, meron tayong Aurora Borealis light effect doon. Ayan po yung mga design na yan. Binigay po nila yan. Sabi ko, ganito lang, plain. Pero sa kabutihang loob po ng mga bagong contractor ko, kahit nagdagdag sila ng mga maraming araw sa paggawa ng mga design, binigay po nila. Talagang overwhelming po ang aking pasasalamat sa mga bagong contractor na to. Kaya hindi masama ang loob ko na nagpapakain ako ng breakfast, lunch, and dinner because alam mo yon, talagang emotional ako pag maalala ko na yung mga naunang gumawa ng bahay ko na binigyan ko rin ng the same courtesy. But I didn't get that in return. Pero itong mga to, yung maliit na bagay po na naidadagdag ko naibibigay ko sa kanila, more ang natatanggap ko na nabalik. So, sorry for being emotional. But, talagang very grateful ako sa kabutihan ng mga, at actually mga bata pa tong mga contractor na to, pero iniisip nila yung safety, iniisip nila kung saan ka makakatipid, iniisip nila na anong makakabuti para sa bahay at para sa nagpapagawa para sa kanila. Kaya, yun po. I'm really, really overwhelmed and malaking pasasalamat ko sa mga bago kong worker. Though, ito marami pa pong pipinturahan, pati mga doors, pipinturahan pa po yan. So, yun po ang update natin. Thank you for watching. Please comment below. Ina-acknowledge ko po ang inyong mga suggestions, ang inyong mga comment, whether negative man ito, whether positive man ito. We can always learn even from the negative comments. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood.